Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla nagmumulto. Bigo po kasi ang mga DDS trolls na mapaniwala ang taong bayan na may nangyari na kay Boying Remulla dahil ito daw ay isinugod sa ospital. So naglabasa na ang mga trolls na mga balitang puro peke naman. Kesyo nasa ospital daw si Boying Remulla, kesyo may makakasama na daw na mag-golf si Yumaong Representative Acop. Yung iba naman, kinocongratulate si Cara David dahil may nadagdag na naman daw sa kanyang birthday wish list. Biglang nag-guest si Boying Remulla sa isang naka-livestream na programa sa DCRH na nagpapasinungaling na siya ay na-ospital. Kaya magtataka talaga tayo Paano ba nasisikmura ng mga DDS trolls na magpakalat ng maling balita? Napakadali pong i-debunk ng mga fake news ngayon. Mag-ikot-ikot ka lang sa social media, alam mo na kung alin ang mga fake news sa yung mga totoong balita. Pero itong mga DDS trolls, no? Wala na talagang kahihiyan. Basta para sa kanila, makapagpakalat lang sila ng maling balita, totoo man o hindi, basta masira ko lang kayo. Ayan na naman Naalala ko na naman yung sinabi ni Sara Duterte. Totoo man o hindi, ang paninira ko sa inyo, basta masira ko lang kayo. So, nag-trickle down na yan sa mga DDS. Wala na silang pakialam kay totoo o hindi ang ibabalita nila. Nasabi tuloy ni Boying Remulla, mga troll army na nagpakalat na na-ospital si Boying, dapat maparusahan. Ang mga troll army dapat talagang gawing illegal. Kailangang may mas mabigat na parusang ipataw sa mga gumagawa nito. Ako, agree ako dyan. Kaya lang, ilang beses na po yan na nagbanta itong mga kinauukulan. Nahahabulin nila yung mga nagpapakalat ng fake news. Una kong narinig yung pagbabanta ng ating mga otoridad, nahahabulin ang mga nagpapakalat ng fake news. Nung lumabas yung fake polvoron video, di umano ni President Bongbong Marcos. Hindi ba natukoy na ang nagpakalat niyan ay si Harry Roque at si Maharlika? Sinabi pa ng mga otoridad, hahabulin nila ang mga nagpakalat nito. Ano na nangyari? Wala At marami pang sumunod dyan nahahabulin, tutugisin, huhulihin, aarestuhin yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi meron naman po talaga tayong freedom of speech and expression. Pero alam naman natin kung hanggang saan. Meron pong border yan May parameters po yan Hindi porket meron tayong kalayaan magsalita, ay aabusuhin nyo na. To the point na gagawa kayo ng mga kwento, ng mga istorya, ng mga fake news na ikasisira na natin. Sa bagay, yan naman talaga ang pakay nyo Guluhin ang Pilipinas. Ayaw nyong magtagumpay si President Bongbong Marcos. Kaya lahat ng panggugulo gagawin ninyo. Gagawa kayo ng istorya ng mga fake news para palabasin sa publiko na gulong-gulo na ang taong bayan. Pero kung magmamasid kayo, pumunta na lang kayo sa mga mall, pumunta kayo sa mga pasyalan. Ang daming tao at marami sa kanila walang pakialam sa politika. Diyan yung makikita na tahimik pa rin naman tayo. Masaya pa rin ang Pilipino. Kaya lang pag pumasok kayo sa social media at nanood kayo sa mga political vlogs, parang ang gulo-gulo na natin. Pinagugulo po kasi ng mga DDS trolls. Sa totoo lang yan. Pero dyan yung makikita na yung weak leader na sinasabi nila na hindi nila mapatumba ay talagang strong leader. At wala sa kalahati ng sinasabi nilang strong itong si Duterte, ikukumpara nila sa weak na si Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya pala hindi nyo mapatumba. Kaya lahat na lang ng paraan ng paninira. At hindi ba lumabas yung mga balita bago pa matapos ang 2025 na pagpasok ng 2026, dodoblihin nila, titriplihin nila lahat ng panggugulo, lahat ng paglabas ng fake news. Dahil unang-una, malapit na ang impeachment ni Sara Duterte. Kailangan nilang guluhin, mawala sa isip ng taong bayan yung impeachment ni Sara Duterte. Di ba sabi pa nga ni Sara, pagod na daw ang taong bayan sa impeachment. Baka naman siya ang napapagod. Hindi na nila alam kung paano nila haharangin itong paparating na impeachment case ni Sara Duterte. So, kailangan nilang mag-ingay, lalo na sa social media. Diyan lang naman sila maingay Tapos sasabihin nila, ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte. Hindi nga sila makaporma dyan sa people power nila Tapos sasabihin nila, overwhelming ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Pero kapag sa Kali survey naman tayo nagbase ng ratings,
Lumalabas po na si Bongbong Marcos, 87% ang tiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos at si Sara Duterte, 13%. So nasa sa inyo yan kung saan kayo maniniwala, sa survey ng SWS at ng Pulse Asia o sa totoong kalye survey ng taong bayan. So maghihintay po tayo kung meron talagang mangyayari dito sa kanilang paghahabol sa mga troll farms, lalo na dun sa sumusobra naman. Kasi pwede ka talaga magsalita, pwede ka magbatikos. Yung iba nga, minumura na si President Bongbong Marcos eh. Pero iba po kung yan ay bordering to sedition. Yung pong nananawagan ka na sa taong bayan, sa militar, para ibagsak ang gobyernong ito. Eh yun po ay talagang kailangan ng hulihin. At yan po ang nangyari ngayong umaga. Dahil ayon sa balita sa Inquirer.net, retired General Pokis arrested over inciting to sedition. Retired Air Force General Romeo Pokis was arrested Monday at Ninoy Aquino International Airport over an inciting to sedition charge. Sabi yan ng Criminal Investigation and Detection Group o ng CIDG. Fresh off a family trip to Thailand, Pokis arrived at NAIA at 8:11 a.m. when police arrested him on the strength of an arrest warrant issued by the Quezon City Regional Trial Court RTC Branch 77. Pokis is the convener of the United People's Initiative, a group of retired military officers that has called for President Ferdinand Marcos Jr. to step down amid the corruption scandal. Kasi nga naman, yung taong nagsiwalat ng katiwalian ng korupsyon, gusto nilang baliktarin at isipin ng taong bayan na si Ferdinand Bongbong Marcos ang mastermind at ang ulo ng korupsyon, which is napakalaking kagaguhan naman. Kung iisipin nyo na yung taong nagsiwalat ng korupsyon ay siya palang utak ng korupsyon, o wala na kayo talaga sa tamang pag-iisip. Ilalabas ni BBM yan, tapos ipagkakanulo niya yung sarili niya? Ano kayo, hilo? Actually, matagal na yan na sila ay nagtatawag sa militar na tanggalin nila ang suporta nila kay President Bongbong Marcos. At yan ay inciting to sedition. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi. Sabi nila, hindi aabutin ng Pasko si BBM. Yung iba naman, hindi matatapos ang 2025, si Sara Duterte na ang presidente. Pero anong petsa na? January 5. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. So walang mangyayari sa kanilang panawagan, lalo na sa militar, na bawiin ang kanilang suporta sa ating presidente at sa konstitusyon. So, kung ito nagawa nila na maaresto si Pokis dahil sa inciting to sedition, dapat talaga may managot sa mga nagpapakalat ng mga fake news. So kung naaresto si Pokis for inciting to sedition, pero teka muna, meron pa akong narinig na isang taong ganyan na pinawi-withdraw niya ang suporta ng militar kay President Bongbong Marcos. Si Eric Celis ba yun? So hihintayin naman natin. Sana dito sa mga nagpapakalat ng fake news, meron na talagang masampulan para hindi natin masabi at ng taong bayan na hanggang salita lang ang ating mga otoridad na hahabulin si ganito, hahabulin sa ganyan dahil sa pagpapakalat ng fake news. Kumilos at ipakita sa taong bayan na totoo kayo sa sinasabi ninyo. Hulihin ang dapat hulihin. Uy, may nabasa akong isang nakakatuwang mungkahi ni Robin Padilla. Ito talagang si Senator Robin Padilla. Sinuwerte ka na lang talaga at nabudol mo ang taong bayan. Pero lumalabas po talaga ang sinasabi nilang kabobohan daw ni Robin Padilla. Paano ba naman? Nagmungkahi si Robin Padilla na sunugin ang ibinalik na pera mula sa flood control. Hindi ba, kung matatandaan ninyo, ilang personalidad na nasangkot sa maanumalyang DPWH scandal ang nagsaoli na ng pera? Milyones po yun, So, ang sinabi ni Robin Padilla, sunugin na lamang ang milyon-milyong perang isinaoli mula sa flood control scam. Reaction po ni Benji Jr. Contreras. Si Robin Padilla ay ang pinakabobong senador ng Pilipinas mula pa noon. Nagmungkahi na sunugin na lang daw ang mga perang isinoli mula sa flood control projects corruption. Siya ay isang senador na tagagawa ng batas pero hindi marunong sa batas.
For your information, Robin Padilla, merong batas, ang PD 247 na pinalabas si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1973 na ipinagbabawal ang pagpunit, pagsunog o pagsira ng perang papel maging coins ng Pilipinas. Ang sino mang lumabag sa batas na ito ay merong kaparusahang pagkakulong hanggang 5 taon at multang 20,000 pesos. Yan po ay nung panahon pa ni Apo Lakay noong 1973. Ang perang ibinalik sa kaban ng bayan kahit pa ito ay galing sa korupsyon ay maaaring gamitin bilang dagdag na pondo ng gobyerno para kahit papaano mabawasan ang utang ng bansa. Pabida-bida kasi itong epal na senador pero wala namang katuturan ang mungkahi dahil labag sa batas. Agree ako dito sa sinabi ni Benji Jr. Contreras. At nasabi rin ni Undersecretary Claire Castro na ang mungkahi ni Robin na sunugin ang ibinalik na pera mula sa flood control wala sa hulog. Kailan ba naman tumama si Robin Padilla? Kapag bumuka naman ang bibig ni Robin Padilla, laging wala sa hulog. So, hihintayin po natin kung may na-aresto na for inciting to sedition na si Pokis, sana may ma-aresto na rin at masampulan ang mga nagpapakalat ng fake news. Again, matuto po tayong kumilatis ng mga pahayag na nasasakop pa rin sa freedom of expression at yung mga pahayag na alam natin na nakakasira na para sa Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.